Good day, everyone. Today we will going to discuss the basic economic problems of the country. These are the common factors that affects our economy. Number one is unemployment, poverty, poor quality of infrastructure, and last is income inequality. So these are the common causes of unemployment. Number one, the number of people entering the job market has been greater than the number of jobs created. Ibig sabihin, mas marami daw yung taong naghahanap or nagsisik ng job kaysa dun sa nakikreate na trabaho para sa kanila. At pangalawa naman, mas marami daw yung taong pinipili na lang na mag-migrate sa urban area from rural area kasi nga mas maraming trabaho yung available sa urban area. Pangatlo, karamihan daw sa mga unemployed individuals ay college graduate kasi nga minsan hindi in demand yung natapos nilang course. Ibig sabihin, konti lang yung kailangan at minsan naman sobrang in demand ng course nila kaya ang tendency, nagiging masyadong mataas yung kompetensya para makapaghanap sila ng trabaho. So, ito yung push and pull factor kung bakit mas maraming tao yung pinipiling manirahan sa urban area. Number one is access to services. So, mas marami tayong na-access na service kapag tayo ay nasa urban area. Second is better job opportunities. So, mas marami tayong trabaho na mapipili kapag tayo ay nasa urban area kasi nga mas maraming job opportunities doon. Number three, or entertainment facilities. So, ito yung isa sa mas nakakaakit kapag nasa urban area tayo kasi hindi na tayo mababagot na maghapon lang tayo sa loob ng bahay. So, marami tayong mapupuntahan like malls at mga pasyalan. And number four, better transport link. So, hindi katulad sa province na yung mga ibang kalsada natin is halos hindi pa nasesemento. So, kapag nandun tayo sa urban area, paglabas natin ng bahay, marami ng mga sasakyan doon. So, mas mabilis tayong makakarating sa pupuntahan natin. And number five, improve living conditions. So, mas maganda na yung estado ng pamumuhay kapag tayo ay nasa urban area. At yung iba naman ay nag-hope for better way of life kaysa nga naman manatili sila. Like example sa Mindanao, 'di ba? Masyadong magulo, masyadong maraming gera. So, yung ibang mga kababayan natin doon, mas pinipili na lang nilang manirahan sa urban area. And last is shortage of foods. While sa urban area nga naman ay mas marami tayong mga pamilihang napupuntahan or mas marami tayong pwedeng mapagkunan ng makakain. What can be done to solve unemployment problem? So, una, kailangan nating mag-create ng appropriate economic policies for labor-intensive industries. Pangalawa, kailangan nating i-improve yung educational system lalong-lalo na dun sa mga liblib na lugar. Pangatlo, ma-minimize yung pagmamigrate ng ating mga kababayan papunta sa urban areas at palaguin yung sarili nilang komunidad para mas maging maayos yung kanilang pamumuhay. Number four, kailangan daw magkameron ng maayos na coordination ang ating government doon sa private sector para mas makapag-provide at mas makapagbigay sila ng magandang trabaho sa ating mga mamamayan. Number five, ay kailangan daw nating mapabagal yung ating population growth kasi nga sa pagtaas ng ating population, mas kokonti yung trabahong nagiging available para sa atin. Number six is provision of more investment opportunities to encourage local and international investment. Now, let's talk about poverty naman. So, ito yung mga common causes ng poverty kung bakit mas maraming Pilipino yung naghihirap. Una, increase in population. Pangalawa, increase in the cost of living. Number three, unemployment. And number four ay income inequality. So ano daw ba yung dapat nating gawin para ma-solve yung
poverty problem sa Pilipinas? Una daw ay i-reduce natin yung unemployment. So, kailangan nating mag-provide ng sapat na trabaho para lahat ng mga nangangailangan ng trabaho ay magkameron ng trabaho at hindi na umasa sa ating government. Pangalawa, kailangan meron tayong appropriate policy para sa ating labor income para nga naman mabayaran ng tama yung ating mga manggagawang Pilipino. Number three is provision of unemployment benefits for those who will be unemployed due to natural or man-made calamities like typhoon, bombing of terrorists, at earthquake. Number four is kailangan daw naman nating itaas yung ating social service katulad ng education, healthcare, and food subsidies para matugunan at mabawasan yung kahirapan sa Pilipinas. Sunod naman nating talakayin yung poor quality of infrastructure sa Pilipinas. So dito makikita natin sa 144 na countries, pang 91 tayo doon sa may poor infrastructure quality. So sa katunayan, yung nalulos ng ating economic growth sa isang buong taon ay halos umaabot ng $250 billion. What can be done to improve the quality of infrastructures? So kailangan may mabago or may baguhin yung ating government dun sa mga fiscal reform program. At pangalawa, kailangang mabantayan lalong-lalo na yun dun sa mga main na projects like kung yan ay tungkol sa power, sa mga kalsada, or sa source ng water. So, kailangang mabantayan yan at nang sa ganun, hindi masayang yung binigay na pondo ng ating government sa pagpapatayo ng infrastructure na yun. Number three is kailangan daw natin ma-improve yung oversight of the planning and coordination ng mga investment na binibigay sa atin. And number four, kailangan daw nating mag-focus dun sa investment through public and private partnership para mas ma-achieve natin yung mas mabilis na delivery ng service ng pagpapagawa ng ating mga infrastructure. Next na nagko-cause ng poverty sa atin ay yung income inequality. So, bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano ba yung income. So, income is the money that an individual earned from work or business received from investment. So, once na sinabi nating income, yun ay kahit sa anong paraan pa natin yung nakuha, so matatawag natin yung income. So, while the income inequality naman refers to the gap in income that exists between the rich and the poor. So, dito na pumapasok yung income inequality. So, ito yung gap kung gaano kalaki yung, let's say for example, gaano kalaki yung kinikita ng ating company at ano lang yung binibigay sa atin nung ating company na pinagtatrabahuhan. These are the major causes of income inequality. So, number one is political culture. So, dyan napapasok yung palakasan at utang na loob. So, example niyan ay voting for the wrong person during election. So, kailangan kasi nating, sa panahon ngayon kailangan nating maging maingat or maging wais sa pagpili kung sino ba talaga yung ating iboboto. Kasi hindi naman lahat kasi ng tulong na ibinibigay sa atin ng mga nakaupo is galing talaga sa kanila. Yung iba doon ay mismong galing sa atin or dun sa mga taxes na binabayaran natin. Number two is indirect taxes. So, dito kasi sa Pilipinas, ang mas nagsasuffer is yung mga mabababa or yung mas mga maliliit yung kinikita na tao. So, unlike dun sa mga malalaking companies na, oo, malaki din yung binabayaran nila, pero kung ikukumpara dun sa epekto noon sa atin, mas malaki yung nagiging epekto nun sa atin kaysa nagiging epekto sa kanila. Number three is income taxes. So, dito daw makikita natin sa minimum wage lang, wala silang binabayarang tax. While dun sa tumaas lang ng konti, dun sa minimum wage yung sinasahod,
tumaas lang ng konti yung kanilang sinasahod ay nagkameron na sila ng 32% tax agad-agad. So, ito daw yung dapat nating gawin para ma-solve yung problem income inequality sa Pilipinas. Una, kailangan nating mag-create or mag-enforce ng direktang tax para dun sa mga high wage earner at sa mga mayayamang individuals. Pangalawa naman, direct money transfer and subsidies, food programs for the urban and rural poor. So dito medyo kontra ako ng konti kasi bakit pa nating kailangang konsintihin yung mga mahihirap na hindi magtrabaho or bakit kailangan pa natin silang sustentuhan kung kaya pa naman nilang magtrabaho. So, ang sa akin lang, bakit hindi masuportahan ng government yung mga nagtatrabaho para yung mga mahihirap mas ma-encourage silang maghanap or magtrabaho na lang. Number three, kailangan daw magkameron ng ating government ng direct policies para mapanatiling mababa yung mga basic needs na kailangan natin sa pang-araw-araw. Number four, kailangang itaas daw yung minimum wage ng ating mga manggagawa kasi nga sa panahon natin ngayon or sa ating sa kasulukuyan, mas mataas pa yung ginagastos natin kesa dun sa sinasahod. And number five ay kailangan daw nating i-encourage yung profit sharing. So, dito na natatapos yung ating discussion at maraming salamat sa pakikinig.